Gusto niyo bang makita ang ganda ng Pilipinas? Samahan niyo akong maglakbay gamit ang aking bisikleta. At bigyan buhay ang magandang lugar na akin na pag-aralan nung ako elementarya. Ang nooy laman lamang ng pahina ng aking mga libro, ngayon ay bibigyan ko ng kulay. Tara, ikutin natin ang hilaw na ganda ng Pilipinas. Ako si Kiko Kalikasan at ito ang Philippine Loop Season 2. Ingay na malalakas na alon na nagmumula sa dagat at tilaok namang manok ang gumbising ng aking umaga. Dito pa rin yan sa Burgos, Pangasinan. At ang maayos ko ng mga gamit ko, nagpaalam na ako sa may-ari ng resort na tinuluyan ko. Yeah, babalik ako rito pag nakamotor na ako. Yeah, thank you. Buti gumana ang isti ko ng mga araw na yan na dito lang magpalipas na magdamag. Kasi kung dumiretso ako sa pagpadya kahapon, malamang gagabihin ako sa may kalsada. One way lang ang daan, lahat puro incoming, walang outgoing. And I'm sure walang four-wheel types of vehicle na nakakadaan dito. Milya-milya ang layo ng mga kabahayan, napakatahimik. Pakiramdam ko, nasa gitna ako ng kawalan. Walang katiyakan kung saan ba ang hangganan ng daang aking tinatahak. Basta padyak lang ako ng padyak. Narito ako sa isang lugar, hindi ko maintindihan. Pagsapalaran sa buhay na ang hantungan ay kawalan. Denumero ang galaw ng tao, bawat gawin ay may presyo. O narito ako sa isang lugar, hindi ko maintindihan. Grabe ang haba ng kalsadan to. Kahapon pa ako pumapadyak dito, hindi matapos-tapos. Yan o. Akala ko malapit na lang. Hindi pala. Kailangan ko palang pumadyak ng 55 kilometers bago ko tuloy marating ang main road. Buti lang magandang ambience. Kahit papano, napapawi ng pagkainip ko sa pagpadyak. At kung kanina may nakita pa akong mga tao at mga kabahayan, ngayon wala na. Puro parang na talaga. Tanging huni ng mga ibon at mga atungal na mga baka ang akin narinig. Ayaw ko namang isipin na niligaw ako kasi alam ko nasa Pilipinas pa rin naman ako. At sa mga sandaling to, pwede kong sabihin sa sarili ko na solo ko ang mundo. Para talaga walang katapos ng padyakan. Gustuhin ko mong huminto para bumili ng aking agahan, wala akong madaan ng tindahan. At magtapos ng 3 oras ng pagpadyak, finally narating ko rin ang tamang daan. Hanggang sa maisip kong dumiretso sa may Umbrella Rock. Mula sa bayan ng Agno, 10 kilometro ang pinadya ko hanggang sa tuluyan na ako makarating ng Umbrella Rock Formation dito sa bayan ng Agno, Pangasinan. At ang pinaka-highlights ng lugar nito ay ang magandang rock formation na nakatayo sa gilid ng dalampasigan. Wala kang babayaran sa lugar na to kundi environmental fee na halagang 10 piso. At sa palagi ko naman, hindi na kayo lugay sa 10 pisong inyong bibitawan kung ganitong klaseng lugar ba naman ang inyong masasaksihan. Ganito klase ng mga lugar ang magandang ipost sa mga IG story. Nga pala, kaya pala tinawag na Umbrella Rock Formation lugar dahil sa mga rock formation na akala mo mga payong. Limestone siya na nabuo na ilang daang taon na ang nakalipas. At ang maganda rito, kahit hindi na kayo magrenta ng cottage, pwede na kayo sumilang dyan sa ilalim ng mga batuhan. Diyan kayo mag-picnic. Pino rin ang mga buhangin dito, akala mo buhangin sa La Union. At kung tatanungin nyo naman ako tungkol sa linis ng dagat, okay naman, malinis kahit papano. At pagtapos ng 2 oras kong pagtambay sa may Umbrella Rock ay pumadyak na uli ako. Hanggang sa marating ko ang bayan ng Bani at dito na ako nagpalipas ng magdamag. At ito ang kwento ng pang-5 araw ko sa kalsada. Maraming salamat sa panonood and God bless.